Kamakailan ay dalawang balita ang nagdulot ng pangamba sa ating mga kababayan na may kinalaman sa kalusugan. Ang volcanic smog o VOG ng Taal Volcano at ang Nipah virus outbreak sa India. Ano ba ang mga pwede natin gawin para ma-survive ang health scare na dala ng VOG at viruses sa ating kapaligiran? Ang katanungang niyan ay bibigyan ng kasagutan ng ating bisitang Medical Director ng DOKI Philippines, Dr. Rafael Cabo Chan Martirez. Good morning, Doc. Welcome back. Thank you for being here once again. Marami po kasing mga importante pag-uusapan. Unang-una, ito pong volcanic smog o VOG na tinatawag ngayon. Ano po ba ang maaring maging epekto nito sa ating kalusugan? Okay. Well, first and foremost, kailangan muna nating maintindihan ano ba ito. No? Meron tayong tinatawag na smog, regular smog. Yun, yung mga pangkaraniwang usok, no? Meron pollution ding VOG. From meron ding car fumes, ganyan. So ngayon, yung nababalita ngayon, yung tinatawag nating VOG, yung volcanic na smog, yun ay hindi lamang siya yung simpleng particulate matter na may parang may mga alikabok, no? Meron din siya kahalong mga gases o mga chemical. Katulad ng mga hydrogen sulfide, mga sulfur dioxide, no? So, mamaya i-discuss natin kung bakit importante yun. Kasi pag yun ay nalanghap, no, yun ay maraming effects talaga, very irritating sa mata, no, yung mga may hika, hihikain sila. Opo. No, pero yung iba naman, kahit nga walang hika, dahil dun sa intensity ng irritation, ay magkakaroon din ng respiratory problems talaga. No? So, firstly, no, kailangan natin acknowledge din, according to PHIVOLCS, no, yung recent na nangyari dito sa Metro Manila area is not exactly yung VOG. Okay. No? Pero at least maganda na maging aware tayo kung ano ito. No? Kasi yung VOG, usually malapit lang yan sa vicinity ng volcano. Okay. Hindi siya nagta-travel masyado na malayo. Okay. No? Mga ilang kilometers from the volcano po nag-occur talaga yung technical VOG na sinasabi Hindi naman natin. siguro aabot ng 3 digits in terms of yung kilometers, no? Okay. Siguro several kilometers, no? Couple of dozen kilometers. Kumbaga, no? Tagaytay lamang. Parang mga ganun, ano? Yes. No? So yun yung mga gases katulad ng carbon monoxide, no? Hydrogen sulfide, no? Mga ganun. No, but the thing is, meron pa rin tayo noon, which is I will discuss later. No? Okay. Kasi although yung VOG daw, according to PHIVOLCS, is hindi daw umaabot dito sa Metro Manila, Okay. it at least spreads awareness na kung ano ito. And There is such a thing as yes, VOG. meron kasi tayo ibang sources, not just yung sa volcano. No? So ano po yung nakikita nating bumalot sa Metro Manila noong Biyernes at pati Sabado? Parang kahapon lang po talaga nag-clear up ng kaunti. Yun nga, my other question, Doc, is when is it safe to come out? Because sinasabihan po tayo na mag-mask. Are masks going to help? At saka kailangan pa ba natin to isuot hanggang ngayon na parang sa paningin naman natin mukhang nag-clear up na? Ayan, okay. Sige. So, syempre, first and foremost, pinaka-importante announcements. No? For example, yung DOH, yung PHIVOLCS, no? May mga announcements yan. Makinig tayo doon sa mga advisory. No? Kapag sinabi nila na meron, iwas muna tayo. Diba, usually, nagsususpend naman ng classes. Makikita natin yan. May mga announcements sa radyo at TV. No? Pag may aktibong ganoon, ay stay at home muna tayo. So, talaga. ano nga po yung parang nakita natin dito sa Metro Manila? This is more of a regular smog. A regular smog Regular lang yun. smog siya. Okay. Which So, brings up another conversation, no? Na yung components ng VOG na galing sa volcano, actually meron din tayo kasi meron din ibang sources yan. For example, yung tinatawag natin mga sulfides, no? Nakikita din yan sa exhaust ng mga sasakyan. No? Yung mga sasakyan kasi may filter yan, yung exhaust niya. Yes. Pero yung mga filter, minsan hindi naman yan na-maintain perfectly, no? Minsan hindi naman yan mga luma na yung sasakyan, yung iba, no? So, yung mga gases na yan na normally nasa VOG, na galing sa volcano, hindi man umabot yung galing sa vulkan. Yes, nandiyan pa rin siya. So, at least kahit paano, nagkaroon tayo na awareness, oy, may ganito palang problema. So, meaning to say, Doc, dapat pala yung directive nilang magsuot tayo ulit ng N95 na masks ay ginagawa natin araw-araw, hindi lamang pag nag-aalboroto ang Taal Volcano. Technically, yes, no? Pero ang mag-aano kasi dyan, ang magko-complicate dyan, may iba-iba pa tayong type ng mask. Aha. Diba?
So for example, yung nabibili natin ng mga plain lang na face mask, mga single use, wala masyadong protection yon. Tapos meron ding mga surgical face mask, higher level of protection, merong N95, merong N99, merong N100, no? Nakadepende yun doon sa size ng particles, no? Meron kasi mga particles na makikita mo sa smog and sa fog din na mahirap siyang hulihin ng regular na mask. So for our particular discussion, ano po ba yung dapat? It would be best, no, na meron talaga tayong protection such as N95. Kung may makita tayo, baka may available na N100 na mask, no? Mga ganon, no? So different levels of protection siya, no? But at the end of the day, ang pinaka-prevention dyan is to not be exposed in the first place, no? Stay Naku, at home. Ganon, Dok. So, hindi na tayo pwede mag-outdoor activities Hindi naman, ulit? pwede naman. No. Paano po ba? Ano po yung mga panuntunan na when is it safe to be outdoors? Pag nakikita nating medyo malabo ang mga kapaligiran natin, ito ba'y indikasyon na, kailangan na natin mag-N95 and higher na mask? Yes. No? Yes. Kapag dapat nakikita talaga. mong malabo na, parang mausok, go and put it on. Yes. And best to stay indoors, ganun po ba? Yes, best to stay indoors. Pero pag may mga pagkakataon na hindi maiwasan, dapat nakahanda yung mask natin. No? Yes. Oo, Okay. may Kasi mga additional- inaalala ko rin po yung mga katulad ni Sheila, nagtatriathlon, Ayun. tumatakbo sa labas, di ba? Nagbibisikleta sa labas. Ito po ba'y safe pa rin gawin kung gano'n naman ang... Safe pa rin naman, pero piliin natin yung oras. Okay. No? For example, pag mga peak hours ng mga sasakyan, syempre medyo delikado yun. No? So, Got it. doon tayo sa mga panahon na early morning or late evening. No? Pero syempre, pag nag-exercise sa labas, tatakbo sa labas, pag gabi medyo madilim. So, safety risk din yun na Tama. make sure tayo mag-exercise sa lugar na medyo safe yung kalye. Okay, Doc. Punta naman tayo sa isa pang V na banta rin sa ating kalusugan. Ang virus na Nipah virus na balitang may outbreak po sa India. Ulit, it's not the first time. Apparently, they've had this Nipah outbreak several times in the past. Yes. Ano po ba tong Nipah? At paano ba ito kumakalat, Doc? Okay. So, actually, 1998 pa yun eh. Yung first documented, ano? Yes. Although we cannot say na yun talaga yung taon na kung saan siya nag-originate talaga, pero yun yung first time na na-report yun, no? Oo. Actually, it started sa Malaysia. Yes. No? According to some reports daw kasi Singapore, but actually sa Malaysia siya nag-start, then lumipat sa Singapore, no? And then from there, ang problem kasi dito sa Nipah virus na ito ay zoonotic siya. No? Galing sa hayop. Galing sa hayop Oo. talaga siya. And particularly, may specific na hayop which is yung Fruit flying bat. fox. Yes, no? Which happens to be migratory. So yung mga galing India, pwede mapunta dito. Yes, ang sakop kasi ng flying fox na yun ay malaki. So buong Southeast Asia, kasama din yung India, kasama din yung sa may bandang northern part ng Australia. So medyo malaking region talaga siya. Doc, really quickly na lang, ano po ba ang simptomas para people are aware? Okay. Siyempre, andyan yung respiratory symptoms natin. Very similar siya actually, no, sa pangkaraniwang flu, pangkaraniwang COVID, no. So, non-specific, meaning initially, pwedeng sumakit ang ulo, ubo, sipon, sore throat at iba pa. Yeah. Although, ang problema dito sa Nipah virus, no, is mataas yung kanyang fatality or mortality Oo nga po. rate. 40 to 70% daw po ang fatality rate. Yes, correct. No, oo. Oo. Pero sa ngayon, wala pa naman sa bansa. So, Before nagkaroon tayo. Before nagkaroon tayo. 2014, 2014, no? Nagkaroon tayo ng outbreak sa may Mindanao, although na-contain naman siya. Pero meron ding fatalities doon. Yun na nga, kumakalat siya sa mga hayop. Compared, for example, to COVID, ang problema dito is mas mabilis siya kumalat from animal to animal, kahit magkakaibang species. For example, yung outbreak natin sa Mindanao noong 2014, kumalat yun sa kabayo. Oo. Tapos mula doon, yung mga kabayo ay nagkasakit. So, kinain sila. Napunta sa humans. Napunta sa tao. Nahawa sila. So, paano po mahawang human sa fluid transmission din po, right? Yung initial fluid transmission, nanggagaling yan doon sa reservoir, which is yung flying fox. Okay. No? So, from there, mahahawaan nila yung secondary na animal, which is yung either yung pig, no, yung kabayo. With their laway, no? Yes, no, yung saliva, no, yung ihi ng bat, no. And then from there,
pag kinain natin yung contaminated na food Na and then animal. water supply, no, pwede tayo mahawa. And then person-to-person transmission, once nahawaan na tayo, we can also transmit it to others. So, ano po ang prevention nito? Hand washing ulit? Well, dito papasok yung tinatawag nating Swiss cheese na model, no? So, wala namang perpektong face mask. Walang perpektong gamot, walang perpektong bakuna, no? Walang perpektong management, no? Pero each layer of protection, kapag pinagsama-sama natin sila, mas mataas yung chance na walang lulusot, di ba? So tayo ay usually, no, syempre, magsuot tayo ng face mask, frequent hand washing, tapos tandaan natin, ang pagpasa ng sakit ay hindi lamang sa hininga, nandoon din sa, for example, kamay, hawakan natin ang muka. Pag humawak sa ibang bagay, pwede din kumalat yung sakit doon. And then, isa din nating dapat ituro at i-remind, no, it's not just the wearing of the face mask, kundi kung paano din isusuot yung face mask, no, the do's and don'ts. For It has to be example, correct. yes, pag suot natin yung face mask, huwag hahawakan yung harap, no? Oo, kasi baliwala din siya, tapos dapat nakatakip yung ilong, no? Yes. Yung So, ganon. Doc, once again, ano pong klaseng words of caution na pwede nating maiiwan sa ating mga kada about this Nipah Ang virus? pinaka-importante dito ay vigilance. Vigilance. No, remember, when we are trying to tackle and survive pandemic sa panahon ng mga virus na ito, no man is an island. No? So we have to look out for each other. No? Pag tayo may mga ganitong kumakalat na issue, huwag tayo magbangayan, huwag mag-away. No? So suportahan natin ang isa't isa, bantayan ng isa't isa. Be vigilant. For example, pag ako yung may sakit, no, ako na lang magkukusa na manatili muna ako sa bahay para hindi magkalat ng sakit. And on the other hand, pag meron tayong mga kaibigan, kamag-anak na medyo mahina ang kondisyon, sila naman ay ating alagaan at babantayan. At wag na po tayong gumala. Okay, maraming salamat, Doc Rafael Cabo-Chan Martires, for teaching us ways kung paano masasurvive ang mga banta, ang iba't ibang klaseng banta sa ating kalusugan. Na cost po ng volcanic smog at nito pong Nipah virus. Maraming salamat, Doc. Baka you wanna tell our kadas again, remind them about where they can find you. Ayan, okay. So sa panahon ngayon, mga nakakahawang sakit, no, huwag mahiya, magkonsulta tayo sa ating doktor kung kinakailangan. Meron tayong online platform. You can search us on Facebook, Doki Philippines Online Consultations. Maraming salamat, Doc Raf. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!